Yan, nakapag-market namin mga... Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami sa aming adventure na ginawa sa araw na ito kasama si Coach Ali at si Habibi. Naming po panauhin. Kaya tara, samahan niyo po kami. Ito mga pong kaganapan ng adventure natin ginawa. Let's go! Yan. So nice. Yung mga adventure, isang mapagpalang maulang araw sa ating lahat. At another day, syempre, another adventure. Makawana na naman tayo. Dito pa rin tayo sa bayan ng Coron. At bumotor tayo. Ang gamit natin. May kasama kaming isang taga Dubai na mamamana. At si Coach Ali at si Master Louie Bacosa ay kasama natin. So, antabayanan at samahan nyo kami sa ating medyo mahaba-habang biyahe. Papunta tayo ng north side ng Coron para doon mag-explore. And again, thank you so much. And sensya na mga adventure talaga sa pagkakataon na hindi tayo madalas makapag-upload dahil nga limited lang din yung ating time na nagagawa. Pero ganun pa man, ako po at ang aking pamilya ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta, tiwala at pagtangkilik sa lahat po ng ating mga ginagawang adventure. Kaya again, maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Let's go! Hindi pa ako nag-almusal mga ka-adventure kaya dumaan tayo ng McDo at nagpa-take out ng burger. Dahil dito lang din malapit ang meeting place namin at in case na gutomin kami mamaya, so meron tayong machicha-chicha para sa ganun ay makatawid ng gutom habang nag-aantay ng pagkain. Pagkaraan ng ilang minuto ay dumating na rin si Philip. Sinamahan si Habibi para mag-rent ng kanyang sariling motor na gagamitin papunta sa aming spot na pupuntahan. Gawa nga ng hindi natin siya pwedeng iangkas dahil may tama ang ating kamay at madulas ang daan dahil nga sobrang lakas ng ulan mga ka-adventure. At dito sa spot na to, kung niyo pong maalala, dito ako dati nakahuli ng kanlay nung tumakas ako sa kanipo, dulot ng malakas na amihan. Shout out mga mananap. Yo, yo, yo. For the go. Nagbabalik. We're here again. Yan, okay. We are here at the fishing market. Fishing market. At mula sa area kung saan kami nagpark ng motorsiklo mga ka-adventure ay nilakad na namin patawid ng kalsada doon sa beach kung saan yung local ay matatagpuan dahil gagamitin nga namin yung kanyang pong bangka at siya nakausap ni Louie Bacosa na galing pa siya sa pamumugita pero umuwi kagad siya nung nakita niya kami dahil nga rerentahan namin yung kanya pong bangka gawa nga nang hindi kami magkasya sa maliit na bangka na dala-dala ni Louie Bacosa at bago kami magumpisa ay sobrang dami na nang nahuli ni Master Louie. Ang laki na kanyang barakuda at mga talakitok na huli pero ganun pa man focus pa rin kami sa kung ano ang pwede nating madaanan at maiuwing pang ulam mamaya para sa aming pagsasaluhang hapunan. Salim po sa adigit pa. Pero mga bidaw po, durang pagsalo mo. Ayan, nagpaborit, pabugal-bugal muna ako mga ka-adventure doon sa mga local na kasama namin na nasa bangka bago tuluyang lumusong. At kung mapapansin po ninyo, hindi talaga ganun kaganda ang visibility gawa nga ng napakatindi ng ulan dito sa area at malapit lang siya sa mga kabundukan or sa lupa kaya expected na talaga ang ganitong klase ng visibility. Napakasayang nitong pickup grouper mga ka-adventure. Nakita ko sana kaya lang dikit na dikit naman sa bato at naka-follow yung ating pong pana at mahirap na baka bumaloktot, ma-stuck, hindi natin alam ang pwede mangyari kaya hindi ko na lang po tinira at nag-move on ako dito sa unahan ng konti dahil may nakita akong Harlequin Sweet Lips
Hindi siya ganun kalaki, hindi rin sobrang liit, pero pang anti-zero na sana kasi kinakabahan ako. Baka wala akong maiuwing pang ulam, gawa nga ng medyo matamlay yung area na napuntahan namin at wala talagang chance na makakita ng mga bilagic. Ginamitan ko na ng flashlight pero nahuli ako ng pag-pull ng trigger mga ka-adventure. So in short, sa aming unang spot ay wala talaga ako nahuling kahit ano mga ka-adventure. Si Habibi ay may nahuli na rin isa. After nito, lumipat kami at doon sa area kung saan tayo dati namana para lang sure magkaroon tayo ng huli at may iuwing pang ulam. Pagkalipat namin sa ikalawang spot mga ka-adventure ay medyo okay ang visibility dito. Hindi nga lang ganun ka-active yung mga isda during this time kasi nga ayay ang dagat. Wala masyadong movement, hindi high tide. At maintain lang siya sa kung ano ang level niya. At nag-isip na nga ako, sabi ko mali yung pana na dala-dala ko. Dapat pala yung multiplied roller na lang para puridas kahit ano. Pwede natin tirahin. At nakaisip na rin ako na pag di ako nakahuli or wala akong pwedeng matira, titira na ako ng mulmul. Pero the God is gracious, kaya nag-provide pa rin ng iba-ibang klase ng isda na nahuli natin para sa araw nito. Kagaya nung lapu-lapu na nasa bato. Pero hindi ko siya tinira kagad kasi nahuli na ako ng pagkakita sa kanya at nawalan ako ng hangin. Kaya umahon na lang po muna ako at nag-ipon at hinanap siyang muli kung siya ba ay ating makikita. At gumawa na nga ako ng panibagong pagsisid mga ka-adventure pagkatapos kong magpahinga. And eto na, nakita ko na siya. Mukhang ang laki niya tignan sa malayo, pero ganun pa man, kailangan ko ng isda. Kaya titirahin ko talaga ito. At ayun mga ka-adventure, tumama ang una nating tira para sa araw na ito. At ito, ang ating naging pinakaunang isda, hyphen coral trout or klase ng lapu-lapu. Another dive mga ka-adventure. At this time ay nakakita naman ako ng grupo ng mga Oriental Sweet Lips at ng Maori Sea Perch. Yung Sea Perch sana ang gusto kong tirahin, kaya lang kung ano yung nasa harapan na mas malapit na target, doon na lang ako nag-focus. Ito ang ating naging ikalawang isda sa araw na ito. Napakasayang nitong Maori Sea Perch mga ka-adventure. Hindi ko kagad siya natira kasi naantay kong mag-side siya ng konti kasi nakaharap sa akin hanggang sa gumawa ng ingay yung adlo. At ito nangyari, pumasok sa ilalim. Dahil overpower yung ating pana mga ka-adventure ay isang
goma lang yung aking pong kinabit at hinahanap ko na nga yung Maori Sea Perch kung nandito pa ba siya, pero iba yung aking po nakitang target. Kaya paglingin ko sa kanan ay ayan, may coral trout. Kaya ang ginawa ko, nagpatay ng flashlight at nagload ng pana sa ilalim mga ka-adventure. Ang hirap nito, pero buti na lang ay bastante pa ang hangin natin, kaya nasecure natin ang ating naging ikatlong isda para sa araw na ito. Kung inyo po napansin mga ka-adventure, hindi masyadong gumalaw yung isda kasi ayan, na barbecue na siya. Isang good size na coral trout or lapu-lapu po ang ating naging ikatong isda. Another day mga ka-adventure, hide and seek mode ulit. Kailangan natin hanapin yung ating nakitang isdang pumasok dito. At whatever ang makita nating isda dito, pull kagad natin yung trigger kasi ang goal talaga natin ay pangulam. At ayun na nga mga ka-adventure, isang lapu-lapu ang ating nakita dito. At ang hirap ng sitwasyon kasi nasa loob talaga yung buong shaft. Buti na lang ay nagawan pa rin natin ang paraan at na-recover natin ng maayos yung ating naging pang-apat na isda sa araw na ito. Ayan, secure na ang isda at lagyan natin kagad sa bangka. Kung napapansin po ninyo, ayan, si Habibi hindi na bumababa. Gutom na pala siya. Pero hinahanap ko muna itong suran dito na nagtatago mga ka-adventure, na after this dive nung hindi ko siya nakita ay umahon kagad ako. At nagpa siya kami na pumunta na sa dalampasigan at magluto ng pagkain kasi nga nagutom na ang aming bisita. May huli naman si Habibi mga ka-adventure at hindi na rin siya nabigo sa kanyang goal ngayong araw, na sabi niya at least kahit isa lang ay makahuli siya. At nagkwentuhan nga kami about sa mga coral reef na nakikita namin na mostly ay mga patay na, and naibahagi din natin sa kanya yung mga ginagawa ng mga fishermen dito at hindi talaga nalilimitahan ang panguhuli ng isda at walang pakialam kahit anong gear ang ginagamit as long as makahuli ng isda. Buti nagbaon na ng adventure. Gutom na. Ano kayo? Patakilid tabi niyang karay. Dan. Ada. Gambit lang niya. Uy, bluefin. Uy, ganun lay. Ako hani mo kanlay? Loko. Goods. Tingnan na lang si ano. Ayun o. Siya baby. Yan, nakapag-market namin mga... Hindi na nagkalatay. Ito ang aming pangulam. Pangulam. Kumusta ang ating biniti na sinaing? Biniti na sinaing. Ganyan bro. Luto tayo mga ka-adventure. So pagkainin ng sinaing, sinabay na kagad namin yung inihaw habang gumagalaw yung aming nakasalang. And si Habibi ay lumalapit na. Talagang
patay gutom na rin siya kagaya namin. Mga adventure, the best ball part after spear fishing is Eating the fish. to eat the fish. Yeah. Alright, Habibi, what's your name? Iyad Where from you- Jordan. From Jordan. Alright, so he really wanted to join and experience the way how usually typical fishermen do. So we just let him experience and everything. And we have squid as well. Squid? I don't know, octopus, sorry. Yeah. And especially the fish and the big scorpion shell that he took from the sea. Alright, so let's eat. That's it. Let's eat. 101% fresh. Yeah. I guarantee. Yeah. And it's your Yeah, It's your that's my fish. hand. yeah. Masur na pa man dyan. Coach, ano coach? So how's your fish? Very nice. Really good. Amazing. Thank you. Oh, that's the tentacles of the octopus. Octopus. Okay. Sobrang medyo lumok to. Ha? Ang lumok din ako kita. Aso kayo. Tama lang. Ikaw dong ako kita dong. Kita mo. That's right. Kuha na akong mito. Pwede ito ba? Hold mga ka-adventure. Thank you Lord sa napakasarap na biyaya. Ano tayo dito eh? Hot? Ano tayo? Na, sila. Luto na ang ranga-ranga. Spider. Come on, Filipino. Habibi. Habibi, yalla. You always are in the sea, eh? Hey! Wow! There you go. Uwian tayo mga adventure at nauna na si Iyad. Gawa nga ng inahabol niya rin yung kanya pong schedule pabalik sa bayan at kami nga ay natuwa din sa kanyang experience even though na hindi talaga ganun karami yung amin pong nahuli, pero ang sa kanya naman is makasama lang siya sa atin dahil nga pina-follow niya ako sa Instagram and gusto niya talagang matry yung typical na ginagawa natin dito sa Pilipinas kasi nga sobrang laki daw talaga ng diferensya ng mga bagay na nakikita niya and well regulated yung mga batas na pinapatupad doon sa kanila, lalo na sa mga divers at sa mga fishermen. Kaya ayan, wala natin magagawa dahil inaani na natin ngayon kung ano ang ginawa ng mga nangingisda sa atin. Pero ganun pa man, salamat pa rin tayo, especially meron tayong pang-ulam. Dapat magbili ka ng stand ba? Hindi yung ganyan. Meron yan yung kinakabit sa liig. Ano yan? Nabulalan ako. Namalingki. Pinakumuha yung dalawang kamati. Hindi mo na dyan. Nagkamayin mo ng tubig. Oo nga mo nga. Nabululan ako basta. Ito talaga. Damana kapal naman ako. Damana kapal. Namana tsaka namalingki. Sarap. Say sarap. Ang laki ng ulo ko sa camera. Sarap. Ikaw Nay? Kaya Nay? Diba? Ito na yan? Ibang hinap ng katawan ko. Tulog. Grabe ang puyat yung kawan. Tayo naman tayo mga adventure. Ngayon lang ako nakaligo. Nagsikaso pa. Saan ba tayo? Hindi lang yung talakitok. Tapos may pa itong talakitok sa lapu-lapu. Ito yung tira sa lapu-lapu. Kinain ni Baloy. Sup Baloy? Si Aquila po ay nag-study.
kanyang page. Ano mga adventures, so bago tayo magtapos ay dako po muna tayo sa ating pong shoutout sa pinakauna nag-comment natin, si Adrian Derit ng Tagum, Romeo Baril ng La Union, Kevin Asombrado, Dave 123, Helbert Suboso ng Iloilo, Emily Tugagan, Jin Soyosa, Christian Makalwa ng Gihulngan, Anisito Family ng Sambales, Noyax Auto Parts Trading, Team Y Kulba, shoutout sa inyong tanan, Roger Jr. Kodasali, Mike Gregorio, Romel Maghinay ng Dipolog, Bulalhog Family ng Sikihor, Fred Federman, Jubel Agunod, Lisel Tapos, Leona Resosta, Jake TV, Jack Galopo ng Puerto Princesa, Johnny Bargan, Digamo Family ng Bohol, Joselito Oliveron, Lagatok Family ng Batangas, Elmer Macias, Navy Spiro ng Zamboanga, Salamander of Pikit, Melvin Dalmasio ng Occidental Mindoro, Christian Astihada ng Batangas, Ed Silisa ng Iloilo, Rafael Family, Bornex TV, Mark TV ng Ilocos Norte, Anthony Bilano, Sundalong Spiro ng Zamboanga, Nino Ruiz ng Aklan, Sergio Timbal, Dungog Family ng Lapu-Lapu City, Cebu, John Mark Castle ng QC, Fire Gent Alvin Batul ng Quezon, Palawan, Idol Terso Manula at Laurio and Team Noranda ng Canada, Sir Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss May ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Miss Monet ng Hong Kong Chapter din, Miss Christine ng UAE, Miss Mimi Manaloto, Miss Oliva Mendoza, Miss Edna and Tito Luis Ubugen, Miss Teresa Lawigan, Miss Jen Amor, Miss Jen Witherspoon, Miss Jen Agno, Miss Meta Purino, Miss Binos and Joel Burila ng Oceanside, California, Miss Glenda Banstro, Miss Abby and Pres Gamboa, Miss Elisa Gomez, Miss Emma Gokong, Doc Stephanie Ferrer, Miss Rowena Abadilla, Miss Jobelinda Dula, Sir Jules Madrid, Master Rich ng California, USA, Diggs Thompson ng Toronto, Canada, by Albic and Chicago Friends, by Ramin and Farinas Family, by Ruel and Dalipay Lifestyle, Chad Summers ng Panglao, Bohol, Bright Fishing TV, Kapinta TV, John Dave Soles, Marvin Novilla ng Dasma, Dennis Jubita ng Leyte, Kadindo LM Channel, Brinel Briones, Noriel Manayoba ng Bicol, Navarra Family ng Ormoc, Dan Gorobat ng Valenzuela, Kilikol Family ng Samar, Philip Swa ng Rizal, Ramil Pitikan ng Dumaguete, Jeremy Kahilig ng Northern Samar, Jen Chris Gutierrez, Daniel ng Indang Cavite, Amante Mateo Mix Vlog, Rodi Lawas ng Cebu, Galiato Family ng Davao de Oro, Danilo Hernando ng Lucena, Goko Family ng Northern Samar, Rio Mensuko na ng Cebu, Jen Russell Lutod ng Valencia Spiro, Jai Junior Ponce, Jan Michael Dorano ng Agusan, Elmer Abrenica ng CDO, and si Jerome Angot. At sa mga hindi po natin na shoutout, I will see po sa ating susunod na adventure.